baha sa Cebu, nag-iimbestiga ang mga ICI sa Davao, sa 3rd District. Ang congressman po ng 3rd District ng Davao City ay si Congressman Isidro Cid Ungab. Si Congressman Isidro Cid Ungab, siya po ang nakabisto doon sa mga blanco sa Bicameral Conference Committee report during the 19th Congress. So, nandoon sila kahit alam nilang... Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Chucho Eklabush. Imagine nyo mga kababayan, ito'y kasagsagan ng bagyo. Ang yawa na si Magalong, nakala natin para sa bayan, nandoon sa Davao. Kung doon sana kayo sa Cebu, mga julul, nagdala kayo ng pagkain sa ating mga kababayan sa Cebu, doon kayo sa Capiz, doon kayo sa Negros, di may naligtas kayong buhay. Mga yawa kayo. Anong pumasok sa utak mo, Magalong? Akala ko ba wala ka na dyan? At bakit, by the way, I was out, wala akong signal ng maayos for the last 6 days, 7 days, I think. Di ba? Ano yan? Doon kayo nag-optics, nangamatay na ang mga tao sa Cebu. Nag-optics pa ang mga bilat-ina mo. Oh, wala ka na, Magalong, kung di ka naman julul. Ano pa ang mga nangyayari? At panawagan ko sa inyo, huwag kayong mag-donate sa mga vloggers, lalo na sa mga alpotera. Hindi yan makakarating. Gagamitin na naman yan. Marami kayo, gamitin nyo. Kung gusto nyo tumulong, diretso nyo sa mga tao, mag-utos kayo ng tao mapagkakatiwalaan nyo. Kakawawain na nga, kawawa naman ng ating mga kababayan sa Cebu. Tignan mo, 5,000 lang ang ibibigay. Asan ang pabahay sa kanila? Dapat bigyan sila ng, my God. Yun yung sinasabi ko sa inyo. 20 years nyo. Yung iba doon na hinulugulugan yung bahay, baka hindi nyo pabayad. Saan kayo kukuha ng pera ngayon? Dahil hindi kayo nakipaglaban eh. Dapat noon, 2023 pa lang, natanggal na yung bangag na yun. Kahit last year, nung inilabas ko ang pag-a-addict ni Bangag, baka sakali, natanggal si Bangag nung last year, hindi na nangyari ito dahil, itong flood control money o fund ay bigyan sana ng tamang project ang inyong mga probinsya. Walang helicopter, walang boat. Excuse me. Sabi ni Loved One and Bing Conde, anong klaseng gobyerno? Walang gobyerno. Si Bangag, baka during the typhoon, nandoon pa sa Korea nang aambush kay Xi Jinping, di ba? Noong mga moment na yon. Ngayon may parating na naman na bagyo. Antayin nyo pa ba na lumutang ang buong Metro Manila at kayo naman ang susunod na biktima? Pumunta kayo sa rally, patalsikin nyo si Marcos Jr. na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ninanakaw, imagine nyo ang kanyang confidential funds. Diba? Diyan sa budget deliberation noong nakaraan. Zero, wala man lang natira na parang resiko o barya. Dahil ninakaw nila ang pera. Not only sa confi funds nila, confidential fund, flood control, sabi ko nga, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ninanakaw nila. By the way, from now on, live na tayo sa ating TikTok para makasunod tayo sa ating mga kababayan. Alright? Ngayon, itong mga tanga dito, Bisaya pa man din ito, umuwi daw ako para, bakit ako uuwi? Ang bahay ko nandito, isa pa yan. Mga katangahan ninyo, ipinaglalaban kayo, ayan, sige, sana hindi kayo anurin ng baha sa susunod. Imagine nyo yung mga mentality ninyo, mga mentality ninyo, umuwi ka kaya dito, Maharlika. Diba? Kabubuhan lagi yung mga sinasabi. Diba? Sana anurin kayo ng baha. Para, doon nyo ma-realize, kung makapit-kapit, ay, tama pala si Maharlika, tangina palang bangag yan, ganyan-ganyan, di ba? My home is here, okay? So, kung gusto mo, pumunta ka dito sa Amerika, kumuha ka ng visa. Magpatulong ka kay Bangag.
na adik. Ngayon, si Pangulong Duterte ang sinisisi ng mga hayop. Pangulong Duterte, 3 years na si Bangag. Kung may pagkakamali, say for example, bigyan natin sila ng tamang laban. Okay. O nakita mo na pala, may pagkakamali ang Duterte, 22, 23, 24. Walang pinagkaiba si Bangag Jr. kay Jabnoy. Malay mo, magaya din si Marcos kay Jabnoy, mategi ng anytime soon. Hindi magpapalitsyon tayo, di ba? Mategi yung adik na yan sa kasisinghot. Dahil siya ang nagpapahirap, nagpapalubog sa ating bayan. Yang buwaka ng inang Marcos na yan na adik sa pinaka-adik. Kayo dyan sa Luzon, I hope, okay? I hope hindi kayo maging biktima ng katulad ng mga naranasan ng ating mga kababayan sa Cebu. Tapusin nyo na si Marcos Jr. Patalsikin nyo na si Lisa Tanas. Diyan si Lisa Marcos Aranetang demonyong babaeng yan. Yan yung buwaka ng inang bigao na yan. Yan ang umuubos ng pera ninyo. Yang hayop na yan, pag dinaysect nyo ang katawan yan, nandun sa loob ang pera ng bayan. Sa pag-iinom niya ng alak, pagdodroga, sabi nga ni Kati Binag, inalok siya ni Lisa Tanas ng droga, ng pulburon. Pag dinaysect ninyo, o pinorensik ninyo, ang katawan ni Lisa Tanas, nandyan ang katas ng pera ng bayan sa paggamit ng pulburon, sa paglaklak ng mamahaling alak. Di ba? My goodness, mga kababayan. Nakakagalit. Ano ang mga balita? Ganun pa rin ang mga nangyayari sa recently, di ba, may nagrally sa ombudsman that ikulong si Marcos. Patalsikin talaga yan, dapat ikulong. Kulang ang buhay nila, kulang ang habang buhay na kulong. Dapat bitay patiwarik. Si Lisa Tanas dapat makulong. Yang hayop na yan, si Tambaluslos, dapat makulong yung mga hayop na yan. Or, ibitay talaga kasi natitwist ang batas. Malay mo, pag nag-change na naman ng government, makakalaya na naman sila o ipapardon sila. Pag nakulong, so dapat bitay talaga. Para makita ng taong bayan kung paano magurgur ang mga demonyo, mabigyan man lang ng sample. Kasi hanggang ngayon, wala pang napapakulong dyan sa flood control na yan. Di ba? Yung mga nag-rally, kanina, mga kaliwa. Well, ang mga kaliwa, sabi ko nga, hindi na to usapin. Kung makakaliwa ka, makabangag. Well, pag makabangag, i-chopper natin makabangag. Makabangag ka pa rin after mong makita na binaboy na kayo dyan sa Cebu? Naunsaman mo. Mga kasimanwa ko, mga higala. Yes, firing squad, sabi ni JBF. Hindi nyo pa nakita na hindi dapat malulunod ang ating mga kababayan sa baha na yun? Kung yun ay ang pera, yan yung mga frasco, yan si Gwen Garcia, yung mga hayop na yan. Kung ginilagay nila sa tama ang pera ng bayan, magkakasabot sila samantalang sila ay nasa Paris. Sabi nga ni Dean, nagbe-breakfast ng croissant with hot chocolate and everything. Tapos bumalik lang. Habang nagbabagyo, nandoon sila sa Europa. Tapos mag-o-optics ngayon, kasama si Bangag, bigay-bigay ng pera. Magbibigay daw sila ng 5,000 kada pamilya. Buti sana kung makakarating ang 5,000 na yan. Mamaya, optics pa rin yan. Mag-a-announce lang na magbibigay ng 5,000, yung pala, hindi naman ibibigay. Puro na lang imbestiga. ICI, hiniling sa ombudsman na imbestigahan, sinabonoan at iba pang mga chucho-chucho. Hindi nga nila imbestigahan. Yung 17 na kongresistang mga demonyo na sa pangungunan ni Romulo at kung sino-sino pa yon, ang 67 contractors na nakalink yung ibang contractors kay Sandro Marcos. Kay Charis ang hayop na yan. Nakakapangina yung naranasan ng ating mga kababayan na nasa bubong na lang sila. Tapos ang tingin ko dyan, hindi totoong ang namatay dyan is 100 plus or 200 na or, libo yan. Hindi lang yan pa nauulat ng pero libo yan. Kasi kung titignan mo, habang pinapanood natin yung ating mga kababayan na nasa bubong sila, yung mga anak, mga bata, sanggol, matanda, may namatay pa doon sa bubong, sa atop, di ba? Tapos inire-rescue ng kanyang anak, hindi na talaga, hindi naka-recover. Gaano kasakit sa isang magulang, sa isang anak, di ba? Sa isang kadugo, kahit di mo nga kadugo yung nakikita mo yung kalunos-lunos na naranasan ng ating mga kababayan. Nawalan sila ng damit,
lahat, buhay, actually, well, lahat ng kabuhayan nila, meron doon, OFW, umiiyak for 19 years, 19 years, almost 20 years, nagpakatulong sa ibang bansa. Then, ano nangyari? Winash out lang ng baha ang kanyang bahay. 6 na anak at 4 na po, grabe nakakaiyak, sabi ni Beautiful Life. Yes, nakakaiyak talaga. Tapos, inaanod ka ng baha nang wala kang kalaban-laban. Even yung mga villages na magaganda sa Cebu, magaganda ang bahay, hindi nakaligtas. 'Di ba? Halos lahat nasa bubong. Anong problema nito mga kababayan? Bakit nagkaganon? Kasi walang plano. Walang disaster preparedness, walang nakaantabay na rescue operation. Ang baha, ang bagyo pala, kaya nga tayo may pag-asa, kaya nga tayo mayroong gobyerno para pinaghahandaan ang mga sakuna. Dapat ito ay nililikas sila. Nililikas sila, mga kababayan, dahil lang, sagutin ko lang ito. Okay. Nililikas sila para sila ay mailigtas yung kanilang buhay. Okay? Okay, sandali lang. Okay. So, para iligtas ang kanilang buhay. Walang mga boats na nakita tayo. Walang pagkain. Walang ayuda. Walang tubig and everything. Hindi sila nailikas. Mamamatay talaga ang ating mga kababayan. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo, mga palangga, na kailan kayo kikilos kapag patay na kayo. Katulad yung mga namatay doon, hindi natin alam. Diba? Maaaring sila, nung time na yon, yung mga namatay, hindi nila akalain na maranasan nila yung ganong klaseng baha. Diba? Sino naman mag-aakala? Kasi kung alam nila, in the first place, dapat nakaligtas sila. Nakatakas sila sa ganong klaseng sakuna. Nasaan si Bangag nung araw, before, 'di ba? Ang dami niyang kaputan, kadyutang din niya na favorite niya yung topic about or subject about climate change. 'Di ba yung bida-bida niya na sinasabi pa nga ni Lisa Tanas diyan sa isa sa mga speech I think nasa Europa si Lisa Tanas na malapit daw sa puso ng kanyang asawa yung climate change. Chuchu. Nakita niyo naman nag-statement na ang problema kasi sa bagyo hindi sumusunod sa schedule. Ganun kapag adik ang presidente ninyo. Di ba? 56 billion ang flood control project, substandard. Mga mayor at Congressman Frasco na doon sa Europe, nagpakasarap ang grupo nila, sama-sama silang gumagastos sa pera ng bayan, sabi ni Swordfish. Tulad niyan. Di ba? Ang mag-asawang Frasco, pinost siya ni Dean Chase. Nandun sa Europa, nagpapakasarap ng buhay. Di ba? Gamit ang pera ng bayan. Dahil yung mga politiko na yan, bawat kibot nila, ginagamit nila yung mga allowances. Sweldo nila galing sa pera ng bayan. Baka palangga. Tapos, balik tayo dito sa mga kawawa nating kababayan sa Cebu. Nakakadurog ng puso. Habang pinapanood ko, tumutulo yung luha ko. Naaawa ako, napapasigaw ako pag may mga hinagisan ng tali na para bang nandoon ka. Hindi ito natural disaster lang. Ito ay natural o regular na pagnanakaw sa kaba ng bayan ng bangag, okay? Na bangag na administrasyon. Dahil ninakaw nila ang pang-flood control, ninakaw nila ang pang-rescue sa inyo. Like dapat may mga nakaantabay na, mga bangka na, may nakaantabay na mga personalidad from DPWH, DSWD, di ba? National Disaster Agency, o kung ano pang mga ahensya ng gobyerno, pag-asa, o magtulong-tulong para i-rescue yung ating mga kababayan. Pero ano nangyari? Namatay ng walang kalaban-laban ang ating mga kapwa Pilipino. Namatay sila, ang kanilang anak, mayroon pa doon 10 sa kamag-anak niya ang namatay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo kikilos, maaring darating sa inyo. Ngayon may bagyo na naman susunod. This is not about being Dilawan, Pinklawan, Bangagan, DDS. Ito ay patungkol na sa future ninyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailan pa kayo mag-iintay? Maari, wag naman sana yung mga nasawi, baka minsan nanonood sila sa atin. And this is ano lang to,
may possibility na maaari yung isa sa mga namatay magsabi, ay naku, si Marlica, ano yan, ganun, maaaring supporter ni Bangag, yung isa sa mga namatay, na hindi naniniwala na addict si Marcos Jr., na hindi magnanakaw, or bilib na bilib pa rin sa kababuyan ng Bangag administration, na maaaring isa dun sa mga namatay, pinagtatawanan tayo dahil pinaglalaban natin, kayo. Tapos hindi na siya makapalag ngayon, kasi patay na siya. Dahil sa sinuportahan niyang Bangag Marcos Addictus Benedictus. Ito yung sinasabi ko sa inyo, every day na nga lang, every time na mag-vlog tayo, kailan pa kayo kikilos? Yung mga rescuers na matay din dahil bumagsak ang helicopter ng mga sundalo. Yes, isa pa yun. Maaring yung helicopter, surplus lang dahil ninakaw yung budget pang helicopter. Di ba? Sino ngayon nagbuwis ng buhay? Ang kawawang Pilipino. Yung mga rescuer na dapat magre-rescue, baka yung helicopter na yun, bulok-bulok o I don't know, hindi natin alam. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Etong pinaglalaban ninyo na nanonood, hindi po ito politika, dahil unang-una, hindi ako politikong tao. Ito ay para magising kayo na si Marcos Jr. dapat hindi na siya umabot ng Pasko. Patalsikin nyo ng hayop na yan dahil ngayon nandiyan sa Cebu, nagbabangag-bangagan at nag-optics na bibigyan daw kayo ng 5,000 din papalakpak na kayo. 5,000 pesos lang ba yung buhay ng inyong mga kamag-anak? 5,000 pesos lang ba? Ito yung sinabi ko sa inyo na paulit-ulit. Aanurin ang bahay nyo? Aanurin ang mga gamit nyo, aanurin ang inyong mga dokumento, maaari ang mga diploma ninyo nagkaanod-anod na. Diploma, transcript of records, mga old pictures, maybe your old pictures from 1800s na mga lolo't lola ninyo, naanod na. Ba? Ito yung since 2022 na sinabi ko sa inyo na si Bangag Jr., si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang salot sa buhay ninyo.